Maulang umaga mga lods. Ayan, bubugso-bugso yung ulan. Uulan, titigil, uulan, titigil. Kaya pinaglalagyan natin ng trapal ang ating mga kits para kasi naaagiwan sila mga lods eh. Kaya mamaya makikita nyo parang lisag yung mga balahibo mga lods. Let it bang, bang. Good morning mga lods. Ngayon totally kagabi pa umuulan mga lods, kahapon. Kaya nagtrapal tayo ng ating mga kits, mga idol. Kasi naanggiwan sila mga lods. Kaya itong video na to makikita nyo parang mga lisag yung balahibo kasi naanggiwan sila mga lods, pati yung kabilang kids. Kaya nag-ayos tayo ng pinagtatrapalan natin kasi baka masobra sa ginaw yung ating mga kids may madisgrasya pa mga lods. Kaya inagapan na natin. Kaya habang tag-ulan ngayon may mga trapal sila mga lods. At siya nga pala mga lods although una sa lahat shoutout sa inyo kasi marami na tayo mga lods. Kaya shoutout sa inyo lahat saan man kayong kapuluan ng mundo mga lods, hindi lang sa Pilipinas kasi may nanonood din sa ating iba yung dagat mga lods. Ngayon mga lods, naalala ko yung tanong kahapon. Nasabi ko nga diba parang kulang. Kaya ako nasabing kulang mga lods kasi hindi ko lang na-discuss kahapon. Isa pa mga lods na gusto ko sana sabihin kahapon. Ang isa pa na ng ibon, bakit minsan naglalagas yung balahibo, na-stress siya mga lods. Ito para sa mga yung hindi nila napanood yung sana panoorin nyo yung patungkol dito sa stress ng ibon. Minsan gaya ng sinasabi ko, minsan na-stress ang ibon dahil nabubulabog. Number 1 yan mga lods. Huwag kayong aasa na maganda yung breed ng ibon nyo o bakit hindi siya nag-iitlog. Minsan mag-itlog man, itatapon niya. Minsan inakay na nga, itatapon pa. Yan. Number 1 yung stress. Pag laging nabubulabog yan, isa yan number 1 na stress yung bulabog. Nabulabog ng pusa, ng tao, kung ano pa mga nakaka-distract sa kanya. Yan, na-stress yan. Minsan siya mismo mga lods, siya mismo inaano niya yung sarili niya, parang kakalbuhin niya sarili niya. Kung hindi man mga idol, hindi yung sarili niya yung kakalbo niya yung sarili niya, yung kasama niya. Kaya pansinin nyo, ewan ko kung may na-experience na sa inyo, minsan ang ibon nag-aaway yan. Ang tagal-tagal na nilang magkapares, biglang mag-aaway. So ibig sabihin yun mga lods, may stress yun. Hindi ko lang kahapon kasi mahaba yun mga lods totally kalahating oras na nga yung natin kahapon. Kasi ako may karanasan ako sa ganyan na na-stress yung ibon. Titingnan ko naman, nasa baba yun malapit sa pinto namin, yung papasok. Wala namang wala akong napapansin. Noon pala mga lods, yung mga bubuet, doon sa may ilaw, yung receptacle ba tawag doon? Basta yung octagon na nasa kisame. Although walang kisame, nasa taas na ganon. Pag pala umaga, kaya nandun lang nakatungtong yung mga doon na namamahay. Yung mga ng mga ilaw. Tapos nakita pa ako nasa delikado nga yung mga daga na yan ando sa may kuryente, yung pinaka-box ng kuryente na kaya pinagtatanggal ko na lang yung takip kasi parang nakatulong pa sa kanila, di ba tayo pag mag-electrical lalagay natin takip, sila nakatulong pa sa kanila yung para gawing bahay. Kaya ngayon binaliktad ko mga lods, tinihaya tinaob ko. Wala silang parang pataob na patagilid, hindi sila makakatungtong. So hindi komportable yung mga daga lods Tapos lahat ng possible na dadaanan sinarang ko.
Kasi napansin ko yung si Marites, kaya inakyat ko sila sa taas eh. Although pinahinga ko yun. Matagal na ilang buwan ko pinahinga yung mga yun eh. Ngayon na lang uli siya, ano, ngayon may inakay na siya mga lods. Baka ipakita ko dyan sa, ano, sa screen. Ano yun, nagtataka ako bakit nag-aaway. Wala problema lang ibon. But ano, nag-aaway sila talagang totally yun ang dahilan kaya inawat ko sila eh. Nag-away nung una eh, ginawa ko ano eh, nung medyo lumaki na yung mga anak nila, mga inakay, mga lods, okay na. Inisprayan ko yung mga yon para mawala yung amoy, baka may naamoy na hindi maganda sa Paris. Pero ganun pa rin nag-aaway. Sabi ko baka ano na to, nakailang clutch na kasi yun eh. Ganun pa rin yung nangyayari eh, ginawa ko, nag-decide na ako na iyan na sila ipahinga sila mga lods. Yun, nilagay ko sila sa flying cage. Tapos edi yun, nakaseparate yun sa taas eh, yung pugad nila, yung pinaka test box nila saka yung kulungan, nakapatong lang yun eh. Tapos may mga ibon din sa baba. Totally may nagbe-breed pa nga sa baba nun eh. Tapos nagtataka ako, ganun pa rin. Tsaka minsan paggabi, may ano, may ganyan, may maingay pa rin. Tapos ganun, nagkakagulo pa rin yung mga ibon ngayon. Nakita ko, yun nga, yung mga daga, mga lots. Yun, yung napagtatakpan ko na yun. Tapos, pinahinga ko rin yun, yung nasa baba. Bali, dalawa yun, magkasunod. Nabayaan ko lang sila. Yung line cage ko, mga lods. Kasi baka, yung mga ibon nyo, ganun din ang, ano, tataka kayo, okay naman ang balahibo. Tapos naglalagas. Di ba? Parang ganun. Eh, baka hindi nyo na-stress. Na-stress yun. Ako ganun eh. Hindi ko lang maalala kahapon eh. May mga ganun pangyayari na sa mga ibon ko. Minsan parang irritable. Parang galit yung ibon. Hindi maintindihan. Parang mainit ang ulo. Gaaway, naaway yung ano. Pag ganyan, obserbahan nyo. Tapos yan, number 1 ngayon. Gaya yung ano. Kita nyo, dahil balahibo. Ako ganun eh. Nako-conscious ako sa mga ganun eh. Hindi ko lang naalala kahapon to kasi na-focus ako dun sa ano. Totally kasi mga lods, marami na akong experience sa yung sa mga kits lang sa mga ibon ko. Minsan ano, kaya naano ko sabi ko parang kulang yung tanong. Eh, hindi ko naman na-discuss kahapon. Yun yun, Lods. Kay Ate Neg, shoutout sa'yo, Lods. Isa yun dahilan na minsan naglalagas yung balahibo. Ano yun, maaaring na-stress. Obserbahan mo yung ano mo, baka may nambubulabog dyan, hindi mo lang alam. Ayun, yung mga Lods, sana okay na yun. Ano, kasi parang ako, Lods, sensya na, minsan pag naalala ko, dinidiscuss ko kasi para yung mga may mga problemang ganon, masatisfied sa ano, at least may mga idea kayo. Yung halos lahat, kung maaalala ko siya nung time ba, ngayon nagsasalita ako, pag naalala ko hanggat maaari sasabihin ko yun para ano, kasi hindi pwedeng hindi natin danasin yan sa pag-iibon eh. Talagang dadaan ka sa problema niyan. Yung siyempre ibon yan eh, parang tao rin yan, di pwedeng hindi ka magka-problema. Ganon din sila, di pwedeng hindi sila dadaan sa problema. Kaya tayo yung keeper nila, di ba, no? Kumbaga sa ano, tayo yung nag-aalaga, tayo yung umaano sa kanila kung anong kailangan. So dapat pag-aralan mo para okay yung ibon, mga lods, magandang mag-breed. Ngayon ito, meron kasunod na tanong. Si ano to eh, kasi binabaliktad yung mga pangalan, Lods, kaya minsan ang pangit pakinggan, kagaya nito. Yeta Agustin, di ba, no? Siguro si ano to, si Agustin Yet, Boyet siguro, di ba, no? Ganun yan. Shoutout sa'yo, Lods. Yan, minsan ang pangit ng dating. Yeta Agustin, di ba, no? Siguro yung Boyet,
Ano man to, no? Baka ano lang, theory ko lang, Lods. Baka Boyet to, pinaiksi, tapos Agustin. Yun. Kaya lang, pag diretso, Yeta Agustin. Okay, ito yung ano niya. Tanong niya, mga Lods. Sabi niya, ano daw ba yung ano, pagkain, tapos vitamins, di ba, no? Kasi sabi niya, kasi ang ganda po mga Lods. Sabi niya, siguro ano vitamins tsaka pinapakain, ba't ang ganda mga Lods, diba, no? Yung mga kids natin. So dun pa rin tayo sa ano, babalik pa rin ako, Lods, dun sa sinabi ko nung ano, siguro ito si Lods bagong ano to natin. Sana nakasub ka na, Lods. Kung di ka pa nakasub, mag-subscribe ka na mga Lods. Para tuloy-tuloy yung ano, panonood mo ng mga ina-upload nating video. So ito yung Lods, kung bago ka pa lang nanonood, although lagi ko nang nadidiscuss to, ang ano lang naman dyan, ang sikreto kung bakit maganda yung mga alaga natin. Ano yun? Dapat, siyempre parang ano yan eh. Kasi ako dati, Lods, nag-alaga na rin ako ng aso. Ganun din, nagtataka yung mga kapwa, ba't sobrang kinis ng aso. Una-una, kumbaga sa aso ito, may singit ko lang para magkaroon kayo ng idea mga Lods. Nung nag-alaga ako ng aso, totally binigay ng kumpare ko yata yun. Sa dami ng aso na tuta, pinili ko yun kasi alam ko paglaki, alam niyo hindi kitang balahibo. So number 1 yun. Sa akin lang, ito idea ko lang to ha. Kasi askal lang naman yun eh. Yung baga, ordinaryong aso lang. Pinili ko yun na ganun. Kaya nung lumaki, dikit yung balahibo niya. Tapos, pag pinaliguan ko yun, sinasampo ko talaga siya. Shampoo pantao hindi pang aso. Pwede naman yun, basta malabnaw lang mga Lods. Although yung aso na yun, walang amoy yun mga idol. Di ba may aso talagang amoy aso, mabaho, di ba, no? Yun hindi mabaho yung aso. Napakagandang aso. Kaya minsan galing akong trabaho nung araw. Ito matagal ng aso ko to nung araw pa. Wala na siya. Sa pinto pa lang ako tatalon yun, Lods. Papakarga yun. Kaya minsan marami akong kamot sa tiyan no. Talagang pag ganyan kuko niya bumabaon sa tiyan ko. Tapos damit ko, mahilig pa akong magsuot ng puti nun. Talagang nadudumihan ako pero natutuwa ako kasi minsan kasi stay na ako 2 linggo, gano'n, di ako umuwi. Pag nakita ka ng aso, ano siya, tontuwa. Tsaka napakakinis. Kasi inalagaan namin yun. Lalo si Mrs. alaga yun. Pag siya nasa siya nag-aalaga. Tsaka nasa loob ng bahay yun, Lods. Hindi ko pinapalabas. So, ganon. So, kung dadako tayo sa ibon, mga idol, sa pag-aalaga yun, ibigay mo yung tamang pagkain. Kasi mga basic needs, kumbaga, na pagkain ng mga kids, African seeds. Depende na sa'yo kung marami kang pambili. Kasi may mga klase yan May class C, class B, class A. Tapos meron pang first class. Alam na mag-iibon yan. Yung mga klase kasi yan. Na African seeds o mga seeds na pakain sa mga alaga natin. Ako dati nga binibili ko yung pinakamahal Dati pinakamahal 90. Ewan ko lang ngayon kung magkano na yung pinakamahal. Complete kung tawagin yun. Talagang maganda tsaka mabango. Mabango yung amoy. Parang amoy palay din yung sa bukid. Ganon ang amoy nun Tapos dinadagdagan ko pa yun. Nakargaan ko pa ng iba't ibang pa yun. Kaso nung dumami na, yung nasa class B na lang ako. Yung tag 80 ang kilo mga Lods. Mahal pa sa bigas, di ba? Ayun, African seeds. Tapos pag medyo naligaw gaya na sabi ko, naligaw si Commander dun sa Commonwealth, may mga nagtitindang mais dun mga sariwang mais, mga sariling tanim yata yun na mga nagtitinda ron di ba na kung saan galing yun, di ba yata direktang Baguio, bagsak dyan o probinsya, kung saan man probinsya yun. So bibili si Mrs. ng mais, kung ano ba yung gulay na mabili
Ayun, napakain ko yun. Kumbaga magandang klaseng gulay. Mga kangkong, hinuhugasan ko mabuti, talbos. Although may tanim na akong sarili sa taas. Yan, ito, para sa mga ano lang to, mga bago para alam nila kung ba't nagtataka sila ganun kakikinis yung mga alaga natin. Although ngayon mga lods, lisag ang balahibo niyan kasi umulan Parang pangit silang tingnan kasi umulan. Nabasa sila Ganito yung lods. Ako may alaga ako may tanim ako sa taas. Lokbati, tanlad. Napakain ko yung tanlad dyan kamote, yung talbos ng kamote. Yan yung mga ano dyan. Tapos yung yung pati kangkong nga, minsan tinutusok ko dyan Tapos yun, yung magic plant na sinasabi ko, yung Chinese violet. Yun ang talagang pangalan nun, Chinese violet. Ayan. Marami yun, sobrang dami na, kaya lalo na ngayong tag-ulan. Kaya madalas ko silang napapakain ng gulay. Mga damo. Ayan, yan ang sikreto dyan, idol, na para kuminis yung kasi yan sa wild kasi yung mga lods. Ito nasabi ko na dati pero alang-alang sa iyo, idol, tsaka sa mga bagong nanonood sa atin. Pag nasa wild kasi yan mga idol, lalo na yan yung mga kids, mga ang tawag talaga sa mga yan, grass parakeet. So, ibig sabihin, grass parakeet, mahilig sa damo yan. Mga gulay-gulay yan. Damo-damo. Kaya yan, pag naibigay mo yung talagang kinakain nila, di ba sa wild, ang ganda ng mga niyan, nangingintap talaga yan pag nasa wild yan So, ibigay mo yun, kahit nasa cage yan, lalo na yung mga cage ko, mga lods, talagang nakakalipad sila ng maganda. Na, di ba, dati hindi ko mabili-bili yung cage na yan dahil kahit mura, pag wala kang pera, ang bigat lods Yawa ng Diyos yun, nakabili ako, nakadalawa. Pero bala kong palitan yan ng katibay. Kasi ko yung tag-ulan mahirap din para tumagal din yung cage. Siguro pag pag kumita ako ulit, bibili ko yan. Kasi nung nagkapera ako tapos biglang bumili ako at nagkapera na naman ako. Nanghinayang akong konti, sabi ko kagagawa lang neto. Kaya siguro sa susunod din ako manghihinayang. Hindi ko muna gagawin. Pag sa tingin ko parang luma na, tsaka ako assemble di ba, mga lods? Para kasi kaya gusto ko malaking cage, supplying cage. Yun ang isang sekreto mga lods. Kaya ikumpara mo sa ito hindi ko dinidiscourage yung nabibiling mga idol kahit ako gusto ko yon. Pero kung ako mapera talaga, bibili ako ng nakarolyo. Di ba yung nabibili yung magaganda, yung parang dire-diretso lang, yung talagang ginagawang cage. Siguro kung talagang mapera ako, bibili ako yung nakarolyo, tapos pa-assemble ako ng malaki nun. Hindi yung double cage lang o triple cage, hindi. Kumbaga mahaba siya, tapos mataas. Ayan, yun ang gusto ko talaga, malaki. Kasi ito, ideya ko lang, wala akong nakitang parang ideya ko lang. Tsaka gusto ko talaga siya. Gusto ko talaga malaking cage, yung nakikita kong lumipad diretso yung ibon, hindi bitin, yung parang tumatalon-talon lang ang ibon mo, konting pagaspas tapos dadapo na. Yung mga ibon ko talagang medyo nakakalipad ng maganda. Pero kung may pera ako, mas gusto ko pa nga mas malaki. Kasi gaya na sabi ko mga lods, tayo hobby natin to, parang sabi ko nga, kaysa bumisyo ka ng hindi tama, ito na lang ang ibisyo natin, itong na to, di ba, no? Bukod sa balang araw, malay mo bigyan tayo ng kita, tapos ay kakalat pa natin yung mga kalods natin, kagaya yun, di ba, namimigay tayo ng na kahit pa paano, pakonsuelo sa mga subscriber natin, tsaka yung paparating pa mga subscriber, mga nanonood, So yun lods, ang sikreto na kung bakit parang ang gaganda, ang sisigla, ang kikinis. Kasi tingnan mo
Binabaligtad ko minsan yan. Minsan, sa common tayo. Sa common na, yung rotation na daily, kumbaga. Bihira naman ako magbaligtad ng patokan nila eh. Yung common na ginagawa ko, sa umaga, pakakainin ko sila, seeds. Seeds, tapos minsan, pag medyo, seeds, tapos sa kabilang, integra. Walang kanin pa yon, ganun yun. Seeds, tapos integra. Sabay yun. Kumbaga parang tao, mamimili sila, gusto nila seeds, takbo sila ron, integra, ganun. Di dalawa. Minsan naman seeds, tapos maya lalagyan ko ng gulay. Pag yung lokbati kasi malalaki yung dahon ng lods, ginugupit-gupit ko yun, ginugunting-gunting ko yun para pagkagat talagang kain agad, hindi na sila nahihirapan. Ginugupit-gupit ko, ilalatag ko yun, may lalagyan. Kaya kanina nagpakain ako ng yan, siguro makikita sa video yun. Yun, ganun yun. So ang daily routine ng pagkain ng mga yan, seeds, integra, tapos minsan may kanin na may integra, ayan, ganun yan, tapos gulay. Ikot-ikot yun, iba't ibang klaseng dahon, kasi pag malago na yung lokbati yun, lods, edi lokbati sila ngayon. Sunod na araw malago yung talbos ng kamote, mga lods. Tapos minsan binibigyan ko silang dahon ng, totally hindi dahon talagang alam mo yung igugulay na yung lemongrass, yung tanlad. Luha ko yan, yung niya, yung pinakahanggang dulo, di ba, may laman yun na nalagay sa tinola, di ba? Bibigay ko yun. Siguro binibigyan ko kada isang dangkal yung dahon yun. Tapos yung parang yung ginugulay natin na ilalagay sa sa tinola, di ba, no? Para sa kanila yun. Di sila. Tapos minsan yun, yung Chinese violet na napakarami na totally yun ang lagi kong madalas na ipakakain sa kanila, na pag mayroong pares, maganda pang mag-breed yung natin, mga ibon. Kaya ganun yun, mga lods. Pag nakita nilang may hawak na akong dahil sanay na sila sa akin na pinapakain kong gulay, damo, alam ng ibon, mga lods, pag yun ang hawak mo, palibasa sa nature, yung sabihin, pag sa wild ang mga yan, yun talaga yung pagkain nila. Pag nakita nila may hawak ako nun, mga gulay o kaya damo, sila? Nagkakandara pa yan na hindi mo pakali. Na yun, minsan, although binidyo ko na yun dati, pinakita ko na yun minsan, pag naalala kong bigla, may hawak akong dahon, tapos yung makikita mo ibon, nagkakandara pa. Gusto nila yun. So, ibig sabihin, pag ang ibon na ibibigay mo yung gusto, yung talagang gusto nilang pagkain, talagang gaganda yan, idol. Kasi naibibigay mo tingnan mo, pag ang ibon matamlay, bigay mo pagkain, hindi niya kinakain. Nakikita mo ibon, napakatamlay. Pati kulay, matamlay. Yun yung sikreto, mga lods. Kaya parang ang kikintab, ang kikinis, ang lulusog. Tsaka kung napansin nyo dyan sa video, mga lods, yung kung tumayo, tingkayad talagang gano'n, laki ng butse, parang laki ng dibdib. Ayun, mga lahi ng budget yun Ang gagandang umano nun. Pag nakatungtong yan sa sanga o sa parts, yan, tingkayad talaga, ang gandang tingnan. Yun yung mga sekretuhan, mga lods, sa sana kung may alaga ka, lods,
Ano na lang, Yet Agustin. Yan, ganun na lang ipapangalan ko siya. Kasi Boyet siguro yung pangalan mo, Lods eh. Ganun na lang, Yet Agustin. Kung may alaga ka, sundin mo yon yung kahit sa isang linggo, 2 beses, yung pakainin mo ng damo o gulay, yung kasi sa syudad tayo, gulay lagi, madalas eh. Kaya ako nagtanim. Mga natural na tubo, kaya pagkaganda. Walang chemical kasi, hindi ako mahilig malagay ng mga patabang eh. Hindi ako mahilig nun. Ang pataba ko sa mga tanim ko, mga lods, yung tae rin nila, tsaka yung ipa. Diba, may mga ipot dyan. Tapos may bato-bato. Yun yung pakinabang ng bato-bato ko, yung pinakatayin ng bato-bato. Yun yung ginagawa kong fertilizer. Kaya hindi ako gumagamit ng ng ibang fertilizer, natural lang. Kaya so ligtas yun sa sa mga ibon natin, kasi baka mamaya gamitan natin ng pampataba yung maka-apekto sa mga alaga natin eh. Pati na rin sa amin mga lods, kasi pag nagtitinola ako, yun, malunggay din pala sa taas, lods. Sobrang haba na, tinatagpas ko yun. Pinapakain ko rin sa kanila. Nagtitinola si Mrs. Yun, kami rin, nakikinabang. Pero malaking pakinabang yan mga ibon. Kasi talagang tinanim ko yan para sa kanila. Ganun na ang lods ang pag-aalaga kung bakit makinis. Tapos yung pa. Pero yan ngayon nga, bihira na. Minsan lalagpas ang isang buwan, hindi ako nag-i-spray eh. Yung yung wash out. Minsan kulungan na lang ang ini-spray ako ganyan para kung ano man yung mga nasa dapuan. Yun, mawala. Ganun. Kasi minsan yan eh, nakakapangit sa ibon yung kuto, mga lods. Kamot ng kamot eh, magulo balahibo niya. Kaya yun, bihira ako. Ngayon, bihira na akong gumamit nun. Pag bumibili ako ng patoka, ayun, bibili ako kahit padala-dalawa. Tapos pag tinansya ko, sabi ko, matagal na rin ako hindi nag-spray. Yun, pag naisipan ko, ang madalas kong nagagamit yung wash out, mga lods, na isa pang iniingatan ko, yung mga langgam. Kasi pag may ibunan ka, panigurado may langgam yan, mga lods. Kaya pag may napansin ako may langgam, ayan, yan, i-spray ako. I-spray ko yung kulungan, yung mga paligid-ligid. Iniiwasan ko lang na pag naglilimlim yung o kaya may inakaya, iniiwas ko lang kasi baka matuluan, delikado yun. Yan. Doon ko madalas nagagamit na lang yung yung wash out sa mga langgam. Kasi mga langgam baka mamaya may pagkain sa loob ng sa nest box, kasi siyempre sinusubuan yan. Baka maisahan tayo, kaya lagi kong inaagapan yan yung mga langgam. Although pag nag-spray ako ng langgam, nadadamay na yung kulungan, mga lods. Yun lang yun, mga idol. Pati langaw. Kaya sa aviary ko, lagi ako nag-i-spray para at least yung langaw lumayas. Ganun lang, lods, ang pag-aalaga. Sana mga nanonood sa akin may mga ibon lalo na yung mga UV. Sana may natutunan kayo. Kasi ako, lods, ito, masingit ko ulit. Si yata, di ko lang kung sino yung mag-comment ka na, lods, kung mapanood mo to. Pinicture niya yung niya sa akin yung mga alaga niya. Ngayon, pinakita niya yung yung mga alaga niya. Tensya na kayo mga lods, kasi makakalimutin na tayo. Yun, ako sa mga gano'n, nakikita ko may maluwag yung hindi si Sergio to hindi. Kay Sergio iba. Si yata, hindi ako nagkakamali. Sino nga ba yun? Nakalimutan ko na Pag isulat ko na lang sa lods. Ilagay ko na lang yan, lalabas yung letra pag yun nakita ko parang sa gilid ng bahay nila, kasi makating nakadikit sa pader yung kulungan. Yun, mga ganun, naiinggit ako sa totoo lang, mga lods. Ako kasi di ko alam kung aabutin ko pa yon pa kung makauwi ako ng Pampanga, di natin alam, kasi ang buhay natin di natin hawak
Pero kung kalooban ng Diyos na makauwi pa ako, sabi ko, nagawa rin akong ganyan. Sa loob-loob ko habang pinapanood ko yung sinend sa akin ni Idol. Ano, may maluwag. Medyo maluwag. Hindi na makaluwagan pero at least sapat na yun para ano, maibitaw mo ng maganda yung mga ibon. Kasi kung ako pa yan, ano yan eh. Nakita ko si Idol, meron dito sa kabila, tapos sa kabila, pinapa-ID nga niya yung mga ano kasi hindi raw niya alam eh. Inano ko nga pero nagkamali nga ako dun sa isa, yun nga. Although, personata rin yun eh. Ano nga lang, ang perso kasi, naalala ko tuloy, yung perso merong mask at saka merong walang mask yun. Correct niya na lang ako mga lods kung mali ako. Di yun, pina-ID nga niya sa akin yung ano niya pero i-granting ko na nagkamali ako. No? Palagay ko na mali ako. Pero sa kids, okay naman siguro yung pag ano ko, yung pinatingin niya. Kasi mahirap lods pag picture lang tsaka video eh. Mas malabo pa. Talaga sinisipat ko yung area nila, sabi ko. Sa isip-isip ko lang mga idol Kung sa akin to, sa isip-isip ko, lalagyan ko ng screen to. Bukod sa may kulungan, tapos nakabakod sila ng screen pati sa taas. At least makawala man yung ibon sa kulungan, nakakulong pa rin mga lods kasi may cage kang malaki. Di ba, no? Tsaka pag gusto mong laruin ng ibon, malalaro mo yun kasi mabibitawan mo dun eh. Matitrain mo siya dun. Ayun mga lods, naalala ko lang kasi ako kasi kaya parang nasasabi ko, hindi naman inggit na ano kasi dalawang klase inggit lods eh. Isang inggit na natutuwa ka, tsaka inggit na parang masama ang loob mo kasi hindi mo makuha. Ako yung inggit na natutuwa ako mga lods. Parang sana, di ba? No? Sana ako rin magkaroon ganyan. Pero hindi yung inggit na parang titirahin mo yung tao. Isa kasing inggit na ganun eh. Ako lods, ano, inggit na parang natutuwa. Parang naisip ko na, sabi ko ba, sana balang araw eh ganyan din ako. Lalo na yung kung kalobong pa ng Diyos na makauwi ako, lods, nakatira pa ako doon. Nakita ko may hardware sa amin eh, nagtayo ng hardware. Ako, napakalapit ng hardware mga lods. Napakalapit, ano lang, walking distance. Siguro mula doon sa nakuha namin lote eh, wala mang 100 na hakbang eh. Parang lumabas ka lang ng kalsadang gano'n, no? Walang 100 na hakbang mga lods. Kaya sabi ko, naku na. Totally ano, mga lupain ng mga bayaw ko yun eh. Yung hilerang gano'n. Hilera ng kalsada eh. Ano yun, mga minsan dinadaanan ng mga galing Mabaysiya yan eh, yung sa amin eh. Yung isang vlogger dumaan dyan eh. Si Jimmy Speak, yan. Nanonood ako ron eh. Yung vlog niya sa Farmers. Yan, dumadaan siya dyan. Kita ko may hardware. Sabi ko, napakadaling gumawa ng ano man dapat mong gawin kung sa kulungan. Ganyan, napakadali. Kasi lalakad ka lang eh. Kaya yun mga lods, sana, no? Ayun mga lods, kung saan na naman tayo napalaot dahil sa pag-aalaga natin ng mga kids mga lods. Ano lang yan sa mga, yun, yung huling nagtanong, si Idol Agustin. Yun lang yung sikreto lods. So ngayon mga lods, eto, maidagdag ko lang patungkol dun sa mystery task natin, yung huwag niyong kakalimutan yung lugar nyo mga lods. Yun lang yung task natin, no, pinaka-code. At saka ano nga pala mga lods, huwag yung bawa nagme-message kayo ulit-ulit. Ano yan mga lods, baka ma-disqualify kayo sa sa palaro natin. Di baling marami kayong i-comment mga idol. Wag lang yung ulit-ulit kasi pag ulit-ulit mga lods baka ma-disqualify kayo kasi yun, hindi pwede yung ganun lods.
ang laban natin, hindi paramihan ng comment, hindi. Pwede yun, mag-comment kayong marami hanggat gusto nyo mag-comment. Pero iba-iba. Kasi may nakita ako, hindi ko na lang banggitin. Sigurado pag nanood alam ni Idol to. Parang hindi lang tayo makaano ng kapwa mga lods. Halimbawa, nag-comment kayo ganito. Idol from Batangas. Tapos ganun uli, Idol from Batangas. Tapos sunod uli, Idol from Batangas. Hindi po pwede yan mga lods. Kaya iwasan po natin yan na although hindi ko naman i-disqualify si Idol. Hindi. Ano lang yan, iwasan lang natin yan mga lods. Ano yun, bawal yun. Kailangan ano lang, yung di baling maraming comments. Basta iba-iba. Tapos, halimbawa, sa unang comment mo, sinabi mo, oh, Idol, shoutout from Batangas. Di ba? Tapos sumunod, oh, Idol, ganda talaga ng mga ano mo. Tapos sunod, super talaga yung ano. Di ba? Mga ganon. Huwag yung ulit-ulit yung sinasabi mga lods. Ano yun, isa yun sa rules natin. Hindi pwede mga lods. Ano na yun mga lods, sana susunod na mag-comment. Iwasan natin yan. At saka baka alisin ni YT. Alisin niya yun kasi lalabas parang spam yun baka alisin ni YT yung comment. Tataka ka bakit nandayan mong comment tapos hindi mo napapansin ano yun, sabihin si YT na may gawa mga lods, tatanggalin niya yun so ganun mga lods ang natin rules natin. Huwag niyong kakalimutan yung ang inyong lugar, tapos pangalan, tapos ito pa pala, sana tinatapos nyo hanggang huli kasi dito nga yung mga dito nga natin nalalaman yung tumatapos. Ito pa pala mga lods, kung iba yung pangalan nyo doon sa sa Facebook tapos iba din yung nakalagay sa YouTube, sabihin nyo lods, bawa pag nag-message kayo sa Messenger, yung iba sinasabi na lods, ako nga pala si ako rin yun, si ganito, ayan. Sabihin nyo para para alam ko rin kung sino yung nasa Messenger na nagchat-chat at saka yung nasa YouTube mga lods, para at least kilala ko ng natin, para pag kinonfirm na natin ba nanalo kayo, kilala ko ang tatawagin ko parehas yung kung ano yung pangalan mo sa YouTube at saka yung pangalan mo sa Messenger. Babanggitin ko yan mga lods. So, ganun lang mga idol, ang mga mystery task natin. Minsan, hindi naman dulon-dulo. Kaya sana mga idol, huwag yung panoorin yung dulo lang. Panoorin nyo para pinaka-amat nyo na sa akin mga lods. Diba mga idol? Kaya yung mga nanonood, kung tinatapos nyo to, tapos di pa kayo nakasubscribe mga idol, mag-sub na kayo para may chance kayong manalo ng ibon. Tsaka hindi pa to mga lods, kumbaga patikim pa lang to mga idol. Pag na tayo sa na-monetize tayo, bawa antayin natin ma-monetize, tapos titiklo mga lods, monetize na tayo, ayun, mamimigay ulit tayo. Kumbaga yan mga lods, patikim pa lang. Kasi pa lang yung pamimigay natin normal na big size, tapos opaline na good size, tapos yung spangle na maraming klaseng spangle, patikim pa lang. Pag yung sa ulit, pag na-reach na natin yung natin, yun, yun na talaga yun, para yung nasa aking ibon meron din kayo mga lods, di ba ganun na? Kaya salamat nga pala kay kay Lods Doy Kubakob. Sabi niya, Lods, dapat pinaabot mo muna ng 1K para lalong lumago. Okay lang yun Lods, para ganahan yung ating mga kasama sa dito sa grupo natin sa channel. Okay lang yun. Salamat nga pala Lods sa mo, yun yung pinakapaalala mo gano'n.
Okay lang yan kasi iba naman yun. Mamimigay pa naman tayo ulit. Di ba mga lods? Kasi gusto ko dito yung yung talagang mahilig sa ibon. Yung talagang minsan wala siyang ibon. Mahilig siyang manood. So may chance siyang magkaibon. Nga lang, ang medyo may konting problema lang dito, yung mga malalayo. Kasi usapan natin, uulitin ko lagi mga lods, kayo po ang kukuha ng ibon dito. Pag hindi nyo makuha, maaaring ibigay nyo sa mga kakilala nyo, sila yung kukuha para sa inyo. Ganyan yun mga lods. Kasi tayo mga lods ay walang pamadyak pa mga idol. Ay kung sasabihin, mahirap lang po tayo mga lods. Ang kaya po nating ipamigay sa ngayon ang ating mga alaga. Yan. Yan mga lods, sana po malinaw sa atin yun. Ano lang yun mga lods, yan lang yung malapit dito. Malamang pagkatawag mayaman nandito na sila, di ba, no? Ngayon sa mga lalayo, huwag kayong malumbay mga lods. Makapagpapasaya naman kayo ng kasama natin dito sa channel. O hindi nyo kayang kunin, parapol natin. Hindi nakapagpasaya ka ng kasama dito, di ba? Ganun lang yung mga lods. Sana tayong lahat nasa magandang kalagayan sa buhay. Kahit tayo mahirap lang masaya tayo sa buhay. Ngayon kung mga problema, normal lang yan mga lods. Walang may problema. Lahat ng tao may problema mga lods. Pag wala kang problema yun lods. Di ba mga lods? Kasi may nakita ako, wala siyang problema yun. Tatawa-tawa na siya, naglalakad sa kalsada. Yun, delikado yun mga lods. Kaya yung problema, normal lang yan mga idol. Di ba mga lods? Ganun lang ang buhay. Kumbaga, chill-chill lang. Ganun lang naman yan hindi naman habang buhay, no problema tayo. Hindi naman ganun mga lods. Kaya wag nating gawing hectic, batawag doon. Batawag ng mga kumbaga sa Tagalog, huwag mong paharapan ng buhay. Masyadong pinapahirapan yung buhay mo. Masaya ka lang, okay lang yun. Ganun talaga lalo na pag mahirap ka, kagaya ko lods. Kagaya ko, di ba, no? Minsan papatawa ako. Kung malalaman lang yung problema ko lods, maawa kayo sa akin. Kaya ako, ayoko yung ganun. Masaya ka lang. I-enjoy mo lang ang buhay kasi isa lang yan Isa lang ang buhay natin, hindi mo pa in-enjoy. Naku po kawawa naman tayo. Tapos pare-pares lang tayong pupunta sa hukay. Hindi mo pa in-enjoy nung buhay ka, di ba mga lods, no? Wala namang masama doon, i-enjoy mo yung buhay. Basta wag lang tayong makasagasa ng kapwa. Yun na importante ron. Mas maganda nga, habang nag-i-enjoy ka, makapagpasaya ka pa uli ng kapwa mo. Yan, parang ginagawa natin. Nag-i-enjoy lang tayo, tapos may time pa na makapagpasaya ka pa ng kapwa. Ganun lang mga idol. Ganun lang ang ikot ng mundo ngayon. Magulong mundo mga lods. Dahil na sa gobyerno ngayon, ako po. Kaya huwag na tayong makisali sa gulo nila mga lods. Dito na lang tayo mag-enjoy sa mga alaga nating ibon, di ba na? Ganun lang mga lods. Sige mga lods, kung saan naman tayo napalaot, maraming salamat sa panonood. Bye bye.